So eto, dumulo na siya. Pag dumulo na mga kaibigan, hindi nyo na kailangan yan pihitin pa ng husto, sige pa ng husto. What is up and good day mga kaibigan. Ngayong araw na to ay ipapakita ko sa inyo kung paano magtono ng 28mm na carburetor sa ating mga motor. So ngayong araw na to gumawa ako ng video, dalawang video. Ang unang video ay yung theoretical kung paano nga ba magtono, at yung pangalawa namang video ay yung actual na video kung paano magtono ng 28mm na carburetor sa ating mga motor. Sana panoorin nyo to at sana maging informative tong video na to. So ayun, what is up and good day mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon nga pala ituturo ko sa inyo kung paano magtono ng 30mm na karburador sa inyong mga motor. So sa pagtotono po ng ng mga karburador, marami po tayong ginagalaw diyan, marami po tayong ina-adjust diyan. Pero magfo-focus muna tayo dito sa ating air screw. Kasi po yung air screw po, ito po yung pinaka maraming nagtatanong kung paano nga daw ba ito, no. So sa pagtotono na to, maraming step diyan, no. Pero madali lang naman 'yan. Pero unang-unang gagawin natin, i-start muna natin yung motor, painitin natin yung makina. Kasi pagka malamig po yung makina, iba po yung nagiging tono ng air and fuel mixture nun. Basta iba yung kailangan mainit muna yung makina pagka tayo ay magtotono ng air and fuel mixture. Ngayon, pag mainit na yung makina, ang unang-unang gagawin natin, dito muna tayo sa kanyang idle screw. Tataasan natin yung idle niya. Itataas natin yung idle. Tapos pag tumaas yung idle, dapat saktong taas lang, no. Medyo galit yung makina, and hindi naman yung sobrang taas na halos kinukumbulsyon na yung motor nyo. Basta dapat tumaas yung menor ng inyong mga motor, as in mataas talaga, pero hindi naman sobrang taas. Then pag mataas na yung menor ng motor nyo, dito na tayo, pupunta na tayo dito sa ating air screw. Magfo-focus tayo sa air screw. Ang gagawin natin, sisikipan natin yung air screw. Sisikipan natin siya hanggang sa dulo. So eto, dumulo na siya. Pag dumulo na mga kaibigan, hindi nyo na kailangan yan pihitin pa ng husto, sikipan ng husto. Hindi nyo na kailangan gawin yun. Pag dumulo yan, okay na yan, dyan na lang siya, hanggang dyan na lang siya, no? Nga pala, habang sinisikipan nyo to, tong air screw, ang menor ng motor nyo, kahit tinaasan nyo na yung idle, pababa po siya ng pababa, no? Bumababa po ng bumababa yung menor ng motor nyo kahit na in-adjust nyo na yung kanyang idle screw, pagka sinisikipan nyo tong kanyang air screw, no? Tandaan nyo, pagka bumaba ng husto at parang mamamatay yung kung halimbawa na sinisikipan nyo tong inyong air screw tapos parang namamatay yung motor, magdagdag kayo sa idle screw, no? Dagdagan nyo idle screw. Basta dapat hindi mamamatay yung makina nyo habang sinisikipan nyo yung inyong air screw, no? Ganun lang yon. Titimplahin mo lang siya. Hindi mo kailangan sobrang taas yung menor. Basta ang dapat lang hindi mamamatay yung makina mo, no? Kasi habang sinisikipan mo tong air screw, mas lalong bumababa yung menor niyan. Tinaasan nyo yung menor nung una, pero pag sinikapan mo tong air screw unti-unti rin bumababa yung kanyang menor. So ayun, pagka nasagad mo na nga pala yung air screw, unti-unti mo uli siyang luluwangan. Ngayon, habang niluluwangan mo siya, ang goal mo dyan, ma-reach mo yung pinakamataas na RPM, no? Kailangan ma-reach mo yung pinakamataas na RPM na ma-reach nung engine mo. Halimbawa, nakadepende sa inyo nga pala yung ikot. Kung gusto nyo ang ikot isang rotation kaagad or half rotation lang. Halimbawa, niluwangan nyo kalahati, suggestion ko sa inyo pakalahati lang para mas accurate. Niluwangan nyo, kunwari inikot nyo kalahati, umangat yung tumaas yung idle, tumaas yung menor, goods yun. Ngayon ikutin nyo uli. Ngayon pag ikot nyo uli ng isang kalahati, tumaas na naman yung menor. Pag tumaas yung menor, goods uli yun. Ngayon, ikutin nyo uli siya. Habang tumataas yung menor, ikutin nyo lang ng ikutin. Inikot nyo uli ng isa pang kalahati, mas umangat yung menor, goods pa rin yun, no? Kasi ang goal natin, ma-reach yung top RPM nya or yung highest RPM nya. Ngayon, isa pang ikot nyo kalahati,
hindi na umangat yung minor. Pag hindi na umangat yung minor, ang gagawin nyo, ibabalik nyo siya dun sa position niya kung saan nyo nakuha yung pinakamataas na RPM. Yun, dun nyo siya ibabalik, dun sa position niya kung saan niya na-reach yung pinakamataas na RPM. Ngayon na mataas na yung RPM niya, doon na kayo mag-a-adjust ng idle screw. Doon na kayo mag-a-adjust ng tamang minor niya. Doon na kayo mag-a-adjust ng tamang idle niya. Or kung anong idle yung gusto nyo para doon sa motor nyo. Ganun lang. Ang goal nyo lang talaga dito, mailagay nyo tong air screw sa pinakamataas. Ang goal nyo lang dito, mailagay tong air screw sa position na kung saan marireach nyo yung pinakamataas na RPM ng motor nyo. So ayun lang, napakadali lang nun. Pag na-reach yung pinakamataas na RPM ng motor, dito na kayo mag-a-adjust ngayon sa idle screw, no? Dito na kayo mag-a-adjust sa idle screw para makuha yung pinakatamang idle o minor ng motor nyo. So pagka ganun, okay na yun, no? Ngayon, i-testing nyo. Syempre, pagka may hagok or may nagka-problema, adjust uli kayo. Dagdag bawas na lang kayo. Pero etong position na to, ito na yung pinaka magiging baseline ninyo. Etong position na to, ito na yung magiging baseline ninyo. Syempre, kung reach, konting ikot na lang ang kung lean, konting ikot na lang din yung ipipihit nyo, no? Pero overall, pagdating dito sa air screw, ayun ang pinaka-goal ninyo. Ang pinaka-goal ninyo ma-reach yung pinakamataas na RPM na kayang i-reach ng motor nyo. So ayun lang, no? First step tayo, kagaya ng sinabi ko, painitin nyo muna at pag uminit, doon nyo taasan yung idle o minor ng motor. Second step, sikipan natin yung ating air screw hanggang sa dulo. Tandaan, habang sinisikipan natin yung ating air screw, mas bumababa yung ating minor. Kaya alalayan din natin yung minor, pag bumaba, taasan natin. Dapat po hindi mamamatay yung ating engine. Pagsagad na dun. Pag naisagad na po natin yung ating air screw sa dulo, kailangan na po nating i-release o luwangan ng paunti-unti yung ating air screw. Kung kanina sinikapan natin, ngayon luluwangan na po natin siya. Ngayon naman po, habang niluluwangan natin ay paunti-unting tumataas yung kanyang minor, normal lang po yun. Pero kung sobrang taas po ng minor, pwede po tayong magbaba or pwede po natin itong babaan ng kaunti. Kung makikita nyo dito sa video mga kaibigan, habang iniikot ko o niluluwangan ko yung aking air screw, mas lalong tumataas yung minor. Okay lang po yun mga kaibigan, magandang indikasyon po yun. Dahil ang kailangan natin gawin ay mailagay siya dun sa position na kung saan marireach niya yung pinakamataas na RPM. Ngayon, kung makikita nyo dito sa video, 2 beses ko nang inikot yung air screw, pero hindi na talaga siya tumataas. Ngayon, ang gagawin natin, ibabalik natin siya dun sa position kung saan na-reach natin yung pinakamataas na RPM. At pagka naibalik na po natin siya dun sa position na kung saan na-reach natin yung pinakamataas na RPM, pwede na po nating i-adjust yung ating minor. Mababa. Yun lang.
Overall mga kaibigan, hindi lang po yung air screw yung ina-adjust natin pagka tayo ay nagtotono ng ating mga karburador. Ina-adjust din natin yung size ng main jet at pilot jet pagka tayo ay nagtotono. Sa sitwasyon nito, masyadong malaki yung kanyang main jet, kaya naman pagka sinagad mo yung piga, humahagok. Pero dahil nga Holy Week nung ginawa namin tong motor na to, wala kaming mabilihan ng main jet and wala rin akong available na main jet para dito. Pero overall mga kaibigan, napakadali lang magtono ng karburador. Ganun lang ang gagawin nyo. Tapos pagdating naman sa main jet at saka pilot jet, pagka masyadong rich, syempre magbabawas kayo ng size. Pagka masyadong lean naman, maglalaki kayo ng size. Ayun lang, maraming salamat. Sana naging informative tong video na to. Babush!